Ay mga kakikis, mga plantita and plantitas, Merry Christmas! Today is December 29, 2024 and ilang tulog na lang sasalubungin na natin ang taong 2025. At ang taong 2025 ay para sa Year of the Wood Snake. So para sa ating mga plantitos and plantitas, naniniwala tayo na ang halaman ay hindi lamang pampaganda ng ating kapaligiran, kundi nagbibigay din sila at nagdadala din sila ng swerte para sa atin sa buong taon. So, sa mga katulad ko na mahilig sa halaman, ready na ba kayo? At meron na ba kayong mga swerteng halaman na magandang alagaan ngayon? Darating na taon para sa Year of the Wood Snake. Kung hindi pa, samahan niyo akong alamin kung ano yung top 10 lucky plants na magandang alagaan ngayong taong 2025. Para sa ating number 10 ay ang Dracaena marginata. Pinaniniwalaan na swerte ito ngayong darating na taong 2025 dahil sumisimbolo ito sa pagbibigay ng swerte sa kapalaran at prosperity. Tinatawag din itong dragon tree at sinisimbolo nito ang pagiging agresibo sa pagpapalakas ng swerte sa buong taon at compatible ito sa Year of the Wood Snake. May simbolo din ito sa pagpapahaba ng pagkakaroon ng good health dahil isa sa katangian nito ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Para sa taong ito, ang swerte ay ang variety na merong mapupulang kulay dahil isa sa mga lucky color ngayong taon ay ang color red. Ang number 9 naman ang hyacinth plant na official lucky plant para sa mga pinanganak ng Year of the Snake. At para naman sa number 8 ay ang Monstera adansonii. Maswerte ito ngayong taon dahil sa karakteristik nito na katulad ng saas na gumagapang at yung shape ng dahon niya na parang ulo ng ahas. Pinaniniwalaan na malakas itong humatak ng swerte sa pera at yung mga butas ng dahon niya ay inihahantulad sa butas ng alkansya na maaaring umakit sa swerte ngayong 2025, Year of the Wood Snake. Ang mga butas din nito ay umaakit sa ahas para pumasok ang swerte. Pwede itong ilagay sa loob ng bahay para magkaroon ng good circulation ang flow of energy. Ang number 7 naman ay itong powder puff. Ayon sa aking na-research, special tong halaman ngayong taon, ngayong Year of the Wood Snake, dahil yung kulay ng bulaklak nito na kulay red na isang swerteng kulay ngayong taon at yung shape nito ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng unity sa pamilya at pagkakaroon ng magandang relationship. Tapos, maganda din daw itong itanim sa ating bakuran, sa labas ng ating bahay, dahil pinaniniwalaan na ang halaman na ito ay nakapagtaboy ng bad spirit at upang maprotektahan tayo sa buong taon. Pang-anim ay ang tea plant. Pinaniniwalaan na marami itong taglay na dalang swerte. At ang kulay na red violet naman nito ay isa sa swerteng kulay ngayong Year of the Wood Snake na magpapalakas ng swerte sa pamilya at sa pera para sa buong taon. Ang shape ng dahon nito ay sumisimbolo sa growth and abundance. Yung mga shape din ng dahon nito na parang apoy na sumisimbolo sa fire element na match sa wood element, maganda din itong ipwesto sa harap ng bahay. Pang number 5 naman ang Areca palm o Palmera tree. Sumisimbolo ito sa prosperity, success, and abundance. Isa din itong swerteng halaman para sa business at kilala din itong humahatak ng blessings. Recommended itong ilagay sa front door para sa mas malakas na hatak ng swerte at pinaniniwalaan din itong nagtataboy ng bad spirits. Pang-apat ang spider plant. Pinaniniwalaan na isa din itong wood element na swerte para sa mga negosyo ngayong 2025 dahil sa mahaba nitong mga dahon na may positive sign. Pinaniniwalaan na naakit ang wood snake sa positive traits ng spider plant at maganda din itong ipwesto sa loob ng bahay o tindahan. Sinisip-sip din nito ang negative energy na pinapalitan ng good energy. Pangatlo naman ay ang bromeliad. Ang structure ng mga dahon nito at mga bulaklak ay may pagkakahawig sa ahas. Maaari nito pagandahin ang ating kapalaran para sa taong 2025 dahil sumisimbolo ito sa positive energy,
hope, success, and happiness. Maganda din itong pangregalo sa ating mga kamag-anak at mga kaibigan. Ito yung aking mga bromeliads. Bali, ito na lang yung natirang variety. Sila yung mga matitibay na variety ng bromeliads. Pang number 2 ay ang Pachira aquatica or money tree. Isa ito sa swerteng halaman na hindi nawawala taon-taon dahil pinaniniwalaan na malakas itong humatak ng swerte at pinaniniwalaan din ito na good luck tree. At syempre, para sa ating number 1 ngayong taon, lalayo pa ba tayo? Syempre, walang iba kundi ang ating snake plant. Dahil itong mga halaman na itong mga nasa aking harapan at nasa aking tabi, ay kumakatawan para sa Year of the Wood Snake. So, itong number 1 official plant ngayong taon, 2025. So, pinaniniwala ang swerte ito dahil yung mga dahon niya na pataas ay sumisimbolo sa mataas na pagpasok ng swerte. Tapos, dahil yung mga shape niya, tinatawag nito na espadang halaman, dahil yung shape ng dahon niya ay parang espada, pinaniniwalaan na ito ay pumuputol ng bad spirit para mas maging malakas yung pasok ng swerte. So, para naman sa variety ng swerte, wala namang specific na sinabi na swerte para ngayong taon. So, lahat naman ng klase ng snake plant ay swerte para ngayong taon. At syempre, wag lang tayong umasa kung ano man yung mga pangpaswerte na nasa paligid natin, yung mga bagay na sinasabing pangpaswerte. Syempre, hahaluan pa rin natin ng dasal at pagsusumikap para magkaroon tayo ng mas masagana at maginhawang pamumuhay. Kaya, lagi nating samahan ng dasal at sipag. Itong mga halaman na to ay guide lamang o tulong lamang para magkaroon tayo ng mas masagana at maginhawang pamumuhay. Pero, nasa sa atin pa rin yun, nasa pagsusumikap pa rin natin kung paano tayo magkakaroon ng mas masagana at maginhawang pamumuhay. Yun lamang mga kakikis, mga kaplantitas and plantitas. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at may natutunan kayo. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!